Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Araling Panlipunan, Grade 5, Unang Linggo. Nilalaman, Kalinangang bayan tungkol sa paniniwala at relihiyon. Cultural literacy. Cultural diversity. Respeto sa relihiyon at paniniwala. Lokalisasyon at kontekstualisasyon. Mga kasanayan sa aralin na ibibigay ang kahulugan ng konsepto ng kalinangang bayan at uri nito, at nasusuri ang mga paniniwala, relihiyon at tradisyon ng sinaunang bayang Pilipino. Unang araw. Magbalik-aral muna tayo. Isulat sa padlang ang tinutukoy na hanapbuhay ng ating mga ninuno sa bawat bilang. Narito ang mga tamang sagot. Ngayon naman ay kompletuhin ang talahanayan at katanungan sa ibaba. Para naman sa ating ikalawang gawain, tukuyin ang mga salitang tinutukoy sa larawan at kahulugan sa bawat bilang. Una, tawag sa pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. Ang sagot ay salat. Pangalawa, ang puok sambahan ng mga Muslim. Ang sagot ay moske. Pangatlo, ang tawag sa pagsamba sa kalikasan. Ang sagot ay animismo. Pang-apat, kadalasang isang magkaparehang lalaki at babae ang nilililok na nakatayo o nakaupo at ang mga braso ay nakadipa, nakatupi o nakakrus at inilalagay sa loob ng kamalig ng palay bilang proteksyon sa mga peste at matiyak ang kasaganaan ng palay. Ang sagot ay bulul. Panglima, ang banal na aklat ng Islam. Ang sagot ay Quran. Ikalawang araw. Mga bata, ano ang kalinangang bayan? Ang kalinangang bayan ay tumutukoy sa isang pangkalahatang kultura ng isang bayan o bansa. Tumutukoy din ito sa pamamaraan ng pamumuhay ng mga mamamayan o mga tao. Mayroon itong kaugnayan sa mga nakagawiang gawain upang makapagpatuloy sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ating talakayin ang mga kalinangang bayan tungkol sa paniniwala at relihiyon. Sinaunang kultura. Sa mga naunang aralin ay tinalakay na bago pa man dumating ang mga Espanyol, noong 1521 ay may pagkakakilanlang kultural na ang mga sinaunang Pilipino. Patunay rito ang paraan o sistema ng pananampalataya, edukasyon, pagsulat, wika at panitikan. Mayroon na rin mga paniniwala at tradisyon tungkol sa pagpapakasal, pagluluksa at paglilibing. Kapansin-pansin din ang kaalaman at kasanayan ng mga sinaunang Pilipino sa larangan ng musika, sayaw, agham at matematika. Isa sa mga patunay nito ay ang nakatala sa aklat ni Antonio de Morga, ang Sucesos de las Islas Filipinas. Sa aklat na ito ay binigyang diin niya na bago pa man dumating ang mga Espanyol sa bansa, ay mayroon ng maunlad na kultura ang mga sinaunang Pilipino.
Una na riyan ay ang pananampalataya o relihiyon o belief system. Ang mga sinaunang Pilipino ay naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos o isang dakilang lumikha o nilalang na mas nakatataas sa kanila. Sinasamba nila ang kalikasan dahil sa paniniwalang ito ay pinananahanan ng mga espiritu na kung tawagin ay diwata. Ang paniniwalang ito ay tinatawag na animismo o animism o anituismo. May ilan namang naniniwala at sumasamba sa maraming Diyos at Diyosa. Ang tawag dito ay polytheismo or polytheism. Para sa ilang lugar sa bansa, si Bathala ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sinasamba rin ang iba pang Diyos tulad nila Tidiyanale, Diyos ng bahaghari, Agawe, Diyos ng tubig, Balangaw, Diyos ng baghari, Bagobo o Mandarang, Diyos ng digmaan, Sidapa, Diyos ng kamatayan, Agni, Diyos ng apoy, Lakapati, Diyos ng pagkamaanakin or fertility, at marami pang iba. Upang makuha nila ang pabor ng kanilang mga Diyos ay nag-aalay sila ng dasal, ritual at mga handog tulad ng alak, pagkain, ginto at iba pang bagay. Ang ritual ay pinangungunahan ng mga paring babae sa katutubong relihiyon na tinatawag na babaylan o katalonan. Pangalawa ay ang pagluluksa, paglilibing at paniniwala sa kabilang buhay. Naniniwala rin ang mga sinaunang Pilipino sa konsepto ng kabilang buhay. Kaya't sila ay nagpapakabuti habang sila ay nabubuhay pa. Ito ay dahil sa paniniwalang kapag sila ay namatay, ay mapupunta ang kanilang kaluluwa sa kabilang buhay. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang Manunggulchar, kung saan nagsilbing kabaong o libingan ng mga sinaunang Pilipino. Hanging coffins. Ang hanging coffins ay isa sa mga kasanayan sa paglilibing sa mga taga-Kangkanahi ng Sagada. Ang bulol naman ng mga Ifugao ay isa sa mga pinakatanyag na eskultura ng Hilagang Luzon, lalo na sa Cordillera na nagpapatunay sa pananampalataya ng mga sinaunang Pilipino sa espiritu ng kalikasan. Pangatlo ay ang paglaganap ng Islam o kaya mga katuruan ng Islam. Ang salitang Islam ay hango sa salitang Arabe na nangungahulugang pagsuko o dedikasyon kay Allah. Ang mga tagasunod ng relihiyong ito ay tinatawag na Muslim na nangangahulugang sumuko sa kagustuhan ni Allah. Ang Diyos na sinasamba ng mga nananampalataya sa relihiyong ito ay si Allah at si Muhammad naman ang kanilang propeta. Moske naman ang tawag sa puok dasalan o puok sambahan ng mga Muslim. Si Allah ay mayroong 5 sagradong gawain o pillars na siyang naging sandigan o pundasyon ng relihiyong Islam. Ang mga utos na ito ay ang mga sumusunod. Una ay ang Shahada, kung saan pagpapahayag ng pananampalataya na walang ibang kinikilalang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ang kanilang propeta. Ang salat naman ay ito ay ang 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw na nakaharap sa direksyon ng Mecca. Ito'y ginagawa tuwing madaling araw, umaga, tanghali, takip-silim at gabi. Ang zakat naman ay ang pagbibigay limos o pagtulong sa oras ng pangangailangan sa kapwa tulad ng mahihirap, mga naulila at nasalanta ng trahedya. Ang Som, ito naman ay ang pag-aayuno o fasting o hindi pagkain at paggawa ng iba pang sakripisyo bilang pag-alala sa buwan ng Ramadan. Ang Hajj naman, ito ay ang paglalakbay sa banal na lungsod ng Mecca, minsan sa buhay ng isang Muslim. Ang mananampalataya na nakapaglalakbay sa banal na lupain ay tinatawag na Haji or Haji. Bukod sa 5 haligi ng Islam ay mayroon pang mga pangunahing paniniwala at aral na sinusunod ang mga Muslim. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod.
Paniniwala sa monoteismo. Si Allah lamang ang kanilang Diyos. Paniniwala sa mga anghel. Sinasabing nagpakita ang Arkanghel Gabriel kay Muhammad sa panaginip. Paniniwala sa Quran o banal na aklat ng Islam. Paniniwala sa iba pang kasulatan na ibinunyag sa mga propeta tulad ng Torah, tawag sa 5 aklat ni Moises sa Bibliang Hebreo at Biblia. Paniniwala sa lahat ng propeta na isinugo ng Diyos tulad na Noah, Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, Moises at Muhammad. Paniniwala na si Jesus ay isa lamang propeta. Paniniwala sa araw ng paghukom at ang buhay matapos ang kamatayan. At paniniwala sa banal na kautusan para sa relihiyong ito. Si Allah ay ang siyang pinamakapangyarihan sa lahat at hindi matutupad ang mga bagay na hindi niya ninanais, ngunit binibigyan niya ng kalayaan ang tao na magdesisyon o mamili kung gagawa ng kabutihan o kasamaan. Ngayon, narito ang isang gawain. Kompletuhin ang kaisipan sa ibaba. Isulat ang sagot sa padlang. Piliin ang sagot sa kahon. Narito naman ang mga tamang sagot. Narito pa ang isang gawain. Narito naman ang mga tamang sagot. Para sa ikalimang gawain, balikan natin. Buuin ang matrix sa ibaba, ipakita kung ano ang pagbabago sa ating kultura sa paglipas ng mga panahon. Para sa ika-6 na gawain, saliksikin ang mga bagay na may kinalaman sa paglilibing at pagluluksa ng mga sinaunang Pilipino. Ngayon mga bata, alin kaya sa mga nasa itaas ang nananatili pa sa kasalukuyan? At ano-ano kaya ang mga salik na nakatulong sa pagpapanatili at pagpapatuloy ng mga bagay sa itaas at kasalukuyang panahon? Ipaliwanag. Ikatlong araw. Buuin ang balangkas ng kaisipan sa ibaba at sagutan ang mga sumusunod na katanungan. At sa inyong kwaderno, gumawa ng learning journal. Sagutan ang mahalagang tanong sa ibaba bilang paglalahad sa araling ito. Ika-4 na araw. Ayusin ang mga jumbled na mga letra upang mabuo ang salitang tinutukoy ng bawat pahayag. Ngayon naman, basahing mabuti ang bawat pahayag o katanungan. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Narito ang mga tamang sagot. Maraming salamat! End of week 1. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!